So mga dudes, ang Motorstar Z250. Kanya ano, yung pa rin pala ito. Kala ko bago na to. Yung pa rin pala. Naiba lang. Kung naiba lang sa 200 makikita ng ganito. Malapa. Maliit. Haba na side mirror ano. Daling ko muna re. Oo, taas. Adjust ko na lang ha. Sige. Sa'yo muna yan, palit muna. Salamat. Unang nakilala sa mundo ng mga motorsiklo ang Explorer 200 noong 2004. Mas kilala siya bilang Songshen 200 o mas kilala natin dito sa Pilipinas bilang Explorer Z200. Mga tuds, hindi lang sa Pilipinas inilabas ang modelo ng Songshen 200 GS. Ito mga tuds ang pinakaunang sports touring bike ng Songshen, Chongjing Groups. Ang motor na ito ay design as practical na sports touring bike. Single cylinder 4-stroke na 200cc ang makina. Gumagamit ng pushrod valve system para sa pangmatagalang gamitan upang sa ganun pa man maiwasan ang timing chain failure sa katagalan dahil sa sobrang init sa biyahe. Pero dahil sa pushrod design nito, nabawasan naman ang tulin ng motor na ito na 120 km/h na lang ang top speed dahil sa posibilidad ng valve floating ng makina. Ang makina ng 2004 Z200 at Honda TMX 155 ay magkasing pareho lang mga tuds. Sa pagdaan ng panahon mga tuds, maraming series or version na ang nilabas sa Pinas ng Motorstar tulad ng Explorer X200R, Explorer Z200 version 1 and version 2, Explorer 250 GPR version 1. At itong ating ibinablog na unit ang Lanoka version or ang version 2 ng 250 2024 model mga tuds. So yeah, meron tayong Z250, Motorstar Z250, no? Ang sports bike or ang flagship sports bike ng Motorstar. Specs ng Explorer 250 GPR ngayon 2024. 4-stroke, oil-cooled, Singer overhead cam, 249cc, 5-speed manual, naka-CDI at syempre carb type siya. 1 litro ang engine oil, naka-kick and electric start na, 14 liters fuel tank capacity, all LED lights, digital instrument panel mga tuds. Suspension niya, naka-inverted forks at monoshock naman sa likod. Braking system niya, disc brake o nut likod. Tire size niya, 110/70, 17 tubeless. 140/70, 17 tubeless din naman sa likod. 135 kilograms ang kanyang timbang. Mga tuds, pagdating sa seat height is napaka-friendly ng kanyang seat height mga tuds. 5'6" ang aking height. Then, tingnan nyo naman, napaka-flat footed. Kaya sa mga hindi binayaan ng height dyan, mga tuds, talagang pwede sa inyo ang motor na to. So dito tayo sa ano ba yan, salong. Taas ng clutch. Pabalik.
So salamat nga pala kay paring Ariel Monteclaro. Pinahiram niya tayo ng Z2S niya or Z250. Nice. So first impression natin sa andar mga tuds, malakas bumatak. Ayos. Malakas bumatak mga tuds. Tapos yung ano niya, yung vibration, meron din pero hindi masyado. Ayos lang. So natakbo pa nga lang ng ating motor or ng motor ni Sir ay 1.5, magwa 1.6 mga tuds. Ganun pa rin pala yung ano niya, yung kanyang anong tawag dun, kanyang speedometer. Kala ko colored na. Parang may agaw. Tapos yung riding position niya mga tuds, yukong-yuko Pero yung bumawi naman siya sa upuan mga tuds, mababa yung upuan. Pero yung ano niya, yung manubela niya is kung siya, anong tawag doon? Mababa. Fifth gear lang pala siya. 5 speed lang siya mga tuds. Gara lang na sa ibir niya, ang taas Parang ang style niya is ano, sa Rouser. Ang side mirror niya parang sa Rouser ang itsura. Hindi yung ano yung itsura ng kwan, yung sa ano, sa haba. Maganit. Para bang palagi kang itutumba. Pero ano naman siya, wala naman siyang, parang may agaw mga tuds. Parang ganun ang ibig ko sabihin. Wala naman tama yung ano nito. Wala naman tama yung steering bearing. Ang cute ng busina. Masarap ng hapitin mga tuds mo. Ayos din yung power. May binibigay din. Magpipiling big bike ka din talaga dito mga tuds Kasi ano na din siya siguro 250cc na mga tuds. Kumbaga binore up or basta in-upgrade nila yung engine nito. Kasi yung unang generation nito mga tuds, ano siya 200cc lang. Kaya ang tawag yan Z2S. May mga iba-ibang variant pa yan mga tuds. May Z2X. No? Akala ko nung una binago na nila yung ano nito. Binago na yung dashboard mga tuds. Yung pala parang sa old model lang din mga. Pero ayos na din. Nakikita mo yung gear indicator, RPM, speedometer, yung gasolina, tapos yung odometer, then may clock na din mga tuds. Kompleto regados na. Yung preno mga tuds ayos din maganda din So sisilipin muna natin mga tuds yung itsura niya. Mo-montage natin. Dutan. Ang suspension niya mga tuds nasa ano siya. Ang suspension niya mga tuds matigas, or matigas lang yung gulong. Tigas ng ano, ramdam na ramdam mo yung mga lubak. Pero yung sa unahan ayos lang din, ayos lang yung play. Sa likod matigas. Yung neutral, yung neutral niya mga tuds madali lang din hanapin tama. Bilis lang. Yan. Motorstar Explorer
Motorstar Explorer. Basta Z250 number 2. Yan. Second gen na mga tuds, no, mga tuds na sports bike ng Motorstar. Dito sila napopol in love eh, sa galawan or sa style ng unahan ng Z2S mga dudes. Yan o. Tapos isa pa rin to sa maganda sa kanya kasi naka inverted fork na siya, no mga dudes. Yan. Tapos laki din ng disc. Tapos ang caliper niya iba itsura o. Double piston caliper natin mga dudes, then malaki na din yung disc. Tapos yung bolts ng kanyang disc brake ay 5. Maliit lang yung parang pinaka-hub niya mga tuds, no. Yeah. Ito lang yung pagka bumili kayo siguro nito, talagang kating-kate kayong palitan to. No? Ang gara. Ayan. Tapos yung bodyworks niya parehas pa rin or kamukha pa rin nung dating modelo. Bago na din yung decals. Parang ang itsura niya ay yung sa yung sa Honda, yung CBR 150 na mga tools. Pero iba naman yung itsurahan ng nito, wala mga glitters dito, no. Pero yung style is doon mo maaalala, ganun yung maaalala mo. So sa makina na mga tools, tingnan yung tunog. Lakas din ang muffler eh, oh. Na parang naka aftermarket pipe na siya agad, no. Oh. So sa makina naman niya air cooled, no mga tuds. Tingnan nga natin yung dating modelo, may liquid cooled pala to. Yan, may oil cooler siya. Tapos ayan ang makina. Ang makina laki ng laki ng clutch shell. Tapos siya, may kickstart, no. Yan. Yung tangke napakalaki. Oh. Ilang litro kaya laman ito? Tapos may pamoso pa siyang butas dito, no? Parang sa R1. Yan. Sa upuan iba na din. May stitching na din na nakikita. Ayan, gray tsaka black. Tapos sa quality ng leather is ayos, maganda. Oh. Tapos meron din siya ditong handle. Yung lambot naman ng upuan dito sa driver, maganda. Dito is matigas. Hirapan talaga niya mga angkas. So sa taillight niya, LED na ang flasher. Tapos syempre disc brake din sa likod. Ayan. Susian niya, yan lang, ganun lang. Tapos sa mga buttons, mga dudes, meron siyang ito parang kamukha lang sa sa mga Honda na nakakabit, no. Quality wise, ang kanyang mga pindutan ay parang ayos lang din, decent lang. Parang quality lang din, kasi para siyang anong tawag nun? Para siyang yung pang Honda, mga nakalagay sa TMX, parang ganda din yun. Tapos yan, manubela niya, nandito to, slip on. Tapos sa gauge niya, ayan. Yan, yung katulad pa rin nun sa dati modelo mga tuts. So may dito niya, may yung gear indicator, speedometer, no. Overall na pormahan, maganda mga tuts. Laki ng tangke, oh. So inaabot na nga tayo ng ulan din sa Nasugbu. Ayan. Tapos biglang nawala, namasalang. Parang yung tachometer niya mga tuds, madaya. Hindi yun ang tunay na tachometer. Kasi ang yung makina, pero nasa 3K, 4K pa lang. Or hindi ko din alam kasi pinalakan nila yung piston nito. So syempre paglaan ng piston, so pag RPM mas maganda RPM yung paggagana ng mga tuds. Ulan ba yan? Putang ina, ulan nga. Ay! Putang ina mo!
na, basa na. Bulas pa naman ang gulong. Malas. Papatila mo. Pero lumiwanag na ulit to. Yun, yung sinasabi. Kapag uminit na, parang ang hirap na neutral. Yun. Dude, what the fuck? Yan. Malas naman. Lako ng tangke oh. Malas naman. Naglasan ko inaulan pa din daw. Dandahan na lang tayo. So yan, tuloy natin. Nagpalit na din ako ng battery. Nakakalimutan ko magpalit ng battery kanina po talagas. So ayan, diretso na ulit tayo. Mamaya ko na ikakabit yung 360 extra natin kapag malapit na tayo sa twisties. Para maganda yung ano niya, yung view. Totoo nga pala sinasabi nila na may ano to, kapag bagong bili mo may agaw. Matigas yung paglalagay ng nut nya, or mahigpit yung nut na nilagay dito ng Motorstar o nung manufacturer nila. So mga tods, yung makina nito kung paki-comment naman mga tods, parang magkamukha lang sila ng sa Motorstar sa Rossi Sigma 250. So comment naman mga tods kung alin ang kung magkatulad ba, kung alin ang mas maganda. So para sa akin, itong Rossi Motorstar pala is isa sa pinakamaganda na budget meal na motor. So bukod sa forma niya na sports bike, no, napaka basic lang din ng kanyang kaalawan, kasi carb type siya. Then siyempre hindi mo na maasahan kung ano, maasahan to pagdating sa katapidan. Nakakalimutan ko pala maggasolina eh. Yun, petrol na lang tayo. Ano kayang gasolina nito? Lapad ng tangke oh. Tight lang ang budget natin ngayon, so pagkasal na natin siya ng 300 para hanggang pag-uwi may soli ko siya sa may-ari. Hindi naman sa sama loob kasi inubos ko yung gas, di ba? Then for special titingnan ko lang kung special nangyari. Special, kitang-kita yung loob ng tangke. Oh, paano ba to? Titi. Yan. Ganda ng laki no, kahit pag nagtagal wala na. Ewan ko lang din, kasi experience ko dun sa Ninja 250 tsaka sa Saber 150 ko mga tuds. Thank you po. Is ano, gumaganit yan kasi nababasan tubig naman, may tubig yan ano, tubig ang ano yan, susian. Kaya syempre ang loob kakalawangin. Mga dudes, usapang gasolina muna tayo konti. Kawawa naman si Doggy. Usapang gasolina tayo mga dudes. So unleaded, no? Unleaded yung recommended sa mga motor, kotse, no? So ako, parang mas gusto ko na ngayon gumamit ng unleaded, ng special or ng premium mga dudes kung tawagin, yung kulay pula. Kasi yung unleaded ang lakas maka carbon build up, no? So ikinarga ko siya doon sa aking Ninja 250 para ako, sobrang init kasi sa makina nun eh. Para ako ang makina hindi masyadong mainit sa tuhod or sa binte. Nag-unleaded ako. Malamala nitong nakaraan lang, ayaw mandar. Nilinis ko naman lahat ng fuel system. Ang nangyari, yun, singaw ang valve, no?
Then pagbukas, dami, kapal ng carbon. Wala namang malalang issue yung motor, kundi talagang carbon lang. Kung hindi ko na video kung talaga makikita yung carbon doon sa labi ng valve, napakakapal. Then 3 barbula yung singaw sa aking motor, no, na Ninja 250. Lakas din pala kumakan ito. So simula noon, hindi na ako or hindi na muna ako magkakarga ng unleaded, kasi nga lakas maka-carbon. Paano ko nasabi mga tuds? Kasi yung TMX 125 ko nung nakaraan, accidentally nabuksan ko yung kanyang block or natanggal ko yung cylinder head. Kasi nga yung push rod na ikakabit ko, or yung push rod pinataw ng pang Skygo yun Anong nangyari, sumuot dun sa may pinaka block, sa may loob ng block, hindi ko na makuha, kaya tinanggal ko na yung head. Then yun, ang karga kasi lagi nun unleaded mga tuds. Ang carbon is ang kapal na kagad, talagang may carbon na mga tuds. Kahit na siya ay kuwan pa lang, natatakbo pa lang niya ay wala pang 2,000 kilometers parang 1,800 pa lang natatakbo niya. Then magtatatlong buwan pa lang sa akin. Lakas umahon mga tuds. Oo, overtake ang van. So yun, talaga recommended special mga tuds. Or meron pang isa, yung racing. Pag halimbawa ang motor mo malakas talaga, huwag mong kakarga ng mahinang klaseng gasolina mga tuds, kasi baka mangyari din yung katulad sa akin sa Ninja 250. Panalong hatak mga tuds. So lakas. Hindi ko alam kung anong esperahan nito, pero ang lakas niya umahon, no? Lakas So talagang kapag ka nakatry ka ng mga ganitong motor, lalo't na-try mo ng bago pa, or yan, katulad nito 1.6 pa lang natakbo, talagang maaninibago ka, or talagang ma-amaze ka. Halimbawa pure branded or branded guy ka, o Honda boys, Kawasaki, Yamaha boys ka, tapos bigla nakatry ka ng ganito, magugulat ka din, kasi may power din, may binibigay din na lakas yung motor na to. So hindi natin inaasahan ang gulong ito, kasi bago pa nga, baka mamaya dumulas. Hindi pa naman atin to. Nag-overshoot Kabitan muna natin ang Isuzu 360 X3. Experience natin yung kickstart nya. Yan. Ay, nakakambyo.
Tigas oh. Tigas. Dahil di ayaw ko na. Parang ko hinahapusan ngayon eh. Tapos ang gara ng cambio niya, pagka sagad ka na sa cambio, lumalampas lang, hindi tumitigas. Mga Tods, pagdating naman sa kanyang handling, ang motor na ito ay talagang gumagawa or talagang lumiligo ko talaga ng maganda dito sa motor na to, mga Tods. Kaya lang syempre yung issue nga nito or yung complaint niya natin sa unit is maganit yung kanyang steering or yung manubela, mga Tods. Kaya kapag halimbawa magko-corner ka ng medyo mabilis or mas mabilis sa kaysa sa average speed ng pagligo, eh lumalampas or feeling mo palaging mag-overshoot ka, mga Tods. Yun lang naman yung nakikita kong issue dito. Pagdating naman sa preno, pagdating sa corner sa preno, no, mga Tods, responsive naman. Syempre, sanay naman ako magpreno sa unahan, kaya napakaganda ng feedback sa akin ng disc brake or ng kanyang braking system sa unahan. Pagdating naman ng mga Tods sa mga lubak or sa mga bump ng konti ng highway is hindi naman masyadong ramdam dahil nga malalaki yung gulong nito, mga Tods, no? So far, naging issue lang natin dito sa motor na to is yung kanyang side mirror. Considering na siya ay 1,655 pala natatakbo. Yan, walang ilaw. Bro, malinaw din ang ilaw niya, oh. Parang understeer yung motor. Parang lagi ako mag-ano eh, mag-overshoot eh. Oh? Ah, may aso. Dog. Oh shit. Baka yung lumiko. So mga dudes, sa mga balak na magbumili ng Explorer 250 second gen is kailangan yung palubayan tong kanyang steering kasi sobrang tigas, parang ayaw lumiko ng motor, no, mga dudes. So tapos yung side mirror nyo, mga dudes, talagang need yung palitan kasi ang gara. Ngayon lang ako nakakita na side mirror na ganyan eh. Pagkahaba, bagay ang mechanism is simple lang. Lakas din ang muffler niya, mga tulos, no? Parang chicken pipe eh. Oh? Sigurado ko narinig sa camera yon. Pero sa engine performance, mga toads, panalo din, panalo sa hatak, sa dulo. So siguro tuning mo lang kasi type to, lagyan mo ng 28 or ng 30 na 30mm na carb, no? Para lumakas or dumulo, mga toads. Tapos racing CDI mo, ano? Yun yung mga magagandang upgrade para dito, mga toads.
muna tayo bago tayo umuwi. Mga tuds. So sabihin ko na lang din sa inyo yung mga feedback tungkol sa motor na to. Ayan. So nakikita ko lang talagang issue dito sa motor na to is yung kanyang side mirror. Ang weird ng side mirror niya, mga tuds, no? Ayan. So sa overall forma, ano, mga tuds, maporma. Yung kulay niya, kala mo yung Yamaha na blue, no? Tapos may carbon fiber accent pa siya doon sa mga ibang pairings niya, no, mga tuds. LED headlights, taillight, LED flashers, no? Tapos digital dashboard. Digital dashboard na kompletong information, may oras, may speedometer, no? Mga basic. Tapos ang forma ng kanyang ang forma ng kanyang caliper, tsaka yung kanyang disc, no? Big disc, no? Tapos ayos na ayos lang yung forma ng kanyang pagdating sa mga pairings. Quality ng pairings maganda din, mga tuds, lalo na yung mga black. So yun, ang kailangan mo lang talaga siguro palitan dito para maging maporma is yung kanyang side mirror. Ang weird na side mirror na to, di ba? Tapos ayan, ganda. Yan, on taillight, ang ganda din, no? So mga tuds, hanggang dito na lang muna siguro, no? And maraming salamat sa panonood, mga tuds. Ride safe kayo lagi. So kung gusto mo makakita ng mga video na katulad nito, be sure to like and subscribe, no, mga tuds. Tapos subukan mong panoorin yung Rosy Flash 150 Fi natin na isa ding budget meal na underbone naman, na mga tuds, from Rosy. So maraming salamat pala sa panonood. Ride safe always and peace out. Tama, wala ka ng bayaw ako, boy. Mga tuds, wala ka ng bayaw ako. Oo. Kaya timing mga boring, ha? Kaya timing.